Pakinggan naman natin yung sasabihin ng ating presidente patungkol sa mga kapwa nating Pilipino na nandiyan ngayon na iipit sa sa mga missile ng Iran at ng Israel. Oo, dahil sabi ko nga sa inyo, tingnan niyo itong gobyerno natin, nakafocus sila doon sa impeachment ni VP Sara. Habang nakafocus sa impeachment, putangin na itong COMELEC nagmamagic. Oo, tapos ito may mga kakaharapin tayong problema dito sa bayang Pilipinas dito sa ito nga yung sinasabi ko na itong ating bayan, wala tayong sariling pinagkukunan ng langis. Tayo ay nag-aangkat sa Middle East. Ngayon dahil dito sa kaguluhan na ito, actually ang airspace nga ng Middle East parang isinirampan samantala dahil nga naggegera itong dalawa na to. And ganun din yung mga oil refineries ng bawat isa, pinapasabog ng bawat isa. So magkakaroon talaga ng shortage sa langis. So magmamahal na naman ang langis. Alam niyo naman pag nagmahal ang langis, lahat damay yan. Lahat ng basic services and commodities sa Pilipinas, sigurado. Imaginein mo wala pang problema sa Middle East, ganito na problema natin sa presyo sa Pilipinas. What more kung yung effect niyan ay makarating na dito sa atin, Diyos ko po. Oo, magmamahal ang diesel dahil sigurado hindi tayo makakakuha ng Dahil ang problema pala dito sa Pilipinas, hindi pala tayo nag-iimbak. Nasa batas pala dapat na mag-imbak tayo ng langis ng at least na kayang-kaya na mga kalahating taon. Dapat daw ganun. Pero itong mga itong mga oil companies natin dito ay hindi nag-iimbak. Ang kanilang imbak good for 1 week lang yata. So ngayon kapag biglang nagsara dyan sa Middle East wala na tayong gasolina dito. So magugutom tayo lahat dahil wala tayong langis na nakaimbak. Yun ang problema natin. Napakalaking problema niyan. Akala nyo baliwala yan. Kung ngayon nawala tayong shortage sa langis, putang inang yan, nagkakandagutom-gutom ang mga Pilipino. Lalong-lalo na kapag yung epekto ng gera na yan dyan sa Middle East ay nakarating na sa atin. Hindi yung mismong missile Yung epekto, hindi na nakapagpadala ng mga langis, hindi na tayo makabili ng langis, wala tayong mabilan. Pucha yan. Ano mangyayari sa Pilipinas? Yan yung mga dapat iniintindi. Tanginan yan, doble-dobleng gutom maabutin natin. Tapos eto ngayon, yung mga kababayan natin, sabi ko nga naghihiganti yata si Bongbong Marcos sa mga OFW. Kasi alam naman niya na yung mga OFW ay Duterte yan. Yung mga OFW, di naman bumoto sa alyansa yan. At hindi niya rin mapapakinabangan sa 2028 yung mga OFW. Kaya pinababayaan niya. Alam mo ba, na tinatanong siya kung pwede ba nating i-repatriate na yung mga nasa ibang bansa. Anong sagot niya? Huwag muna. Bahala muna sila. Kung sa tingin nila kailangan nila umuwi na sila. Parang ganun. Abay, grabe. Oo, totoo yun. Yun ang sinabi niya. Na samantalang nung si Pangulong Duterte ay ipapadala sa Hague. Kinidnap nila. Putang ina, may eroplano pa. Siya pa ang gumasta. Samantalang ngayon, hindi siya makapagpadala ng eroplano dyan sa, ang dami niyang dahilan Hindi siya makapagpadala ng eroplano dyan sa Middle East para yung mga kapwa natin Pilipino na gusto na magsiuwi, ayaw pa mamatay. Makauwi na. Pucha, ayaw niya. Ang galing. Pakinggan ninyo yung interview na to. Diyos ko po. I don't know what Tel Aviv is burning, but being bombed by Iran because of the Israeli movement. We of course are watching our nationals both in Israel and in Iran. And as a matter of fact, we have already contacted all our nationals and asked them if they want to be evacuated. Some have asked to be evacuated out of Israel. Some now, nung una, sa Iran, ayaw nila munang umalis. Pero ngayon, meron ng sinasabi na kailangan wala silang, natatakot na sila kaya papatuloy na makalabas. Ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Ngayon lang ba yan? Ngayon lang ba yan? Natural. Pagka may mga nangyaring mga sigalot, nangyaring gulo, tsaka ang tagal-tagal na rin naman nito, Bongbong Marcos, Ang tagal na rin itong problema natin ng gera ng dalawang bansa na yan. Hindi lang naman yan ngayon sumiklab, nung nakaraan pa Hindi ba? So sumiklab na yan nung nakaraan pa. So ngayon, bakit tayo nahihirapan na iuwi yung mga kababayan natin? Hindi lang naman ngayon nangyari yan. Hindi lang naman tayo ngayon nag-uwi. Noon naman, nag-uuwi tayo ng mga kababayan natin na naiipit sa mga ganitong conflict. Bakit ngayon hindi natin kaya? So ang sinasabi niya, parang nung bagyo na naman. Sabi niya, kasi nga, sarado yung mga airport. So hindi natin sila makuha. Kaya ngayon, dahil sarado yung mga airport, hindi natin sila makuha, ingat-ingat na lang sila. Parang ganoon din nung nakaraan, nung bumagyo, hindi ba? Paano yan? Taas-taas pa ng baha sige, pahupain muna natin yung baha, tapos saka tayo tumulong. Ganun ang ginawa nitong loko-loko na to Oo,
Ganun ang ginawa niyan, di ba nung bumagyo dyan sa Bicol? O, sabi niya matataas pa yung baha, ano muna natin, pahupain natin yung baha. Tapos saka tayo lumarga, anak ng tinapay. So, wala siyang pakialam talaga sa buhay ng mga kababayan niya. Lalong-lalo na sabi ko nga sa inyo, dapat best effort ka. Na nakikipag-usap na tayo ngayon kung ano yung pinakaposibleng way para makuha natin sila. Kung mailabas natin sila from Iran to Jordan, di ba? O kung from Israel to Jordan to ganito, ganun ang ginagawa natin. Hindi, ang inaano niya kagad is, hindi pa. Problema kagad yung sinasabi niya sa atin. Okay, hindi ka pa makapunta ron kasi may mga ano pa, may mga sarado pa yung mga airport, di natin sila maano. So, ngayon, nagpaplano ka pa lang. Ang tagal-tagal nang nagigira ng dalawa na yan. Dito mo talaga makikita na wala siyang alam na solusyon sa mga problema, ba't maghintay. Alam naman niya matiisin ng mga Pilipino, alam naman nito madiskarte yung mga Pilipino eh. So taguan niyo na lang daw yung mga bala at mga missile diyan kung sa halimbawa buhay pa kayo, saka kayo re-rescue nito. Nakahanap tayo ng ruta kung saan sila mailabas. But we have been able Naghahanap ka pa lang ng ruta kung saan mo sila ilalabas. Ang tagal-tagal na nagigera ng dalawa. Dapat nga meron ka ng contingency plan eh. Di ba? Pagka nangyari ulit to, nagkabakbakan ulit dyan, ganito gagawin natin. Di ba dapat ganun yung ambassador mo dyan? Dapat meron na siyang contingency plan. O anong gagawin mo? Magkaroon ng problema, may conflict dyan sa Iran at saka sa Israel. O hindi, ganito ang gagawin ko. Kinausap ko na yung Filipino community dito, yung mga kababayan natin dito na ganito ang gagawin na magkikita-kita kami sa isang lugar. Tapos mula doon sa lugar na yun, sasakay kami ng sasakyan tapos papunta kami sa malayong lugar. Para maging safe. Yun ang usap. Walang ganun. Nagpaplano pa lang kayo kung kailan nagigera na. Putangin na. Paano kung hindi matapos yan? Paano pa magiging successful yung plano nyo? To si Bongbong, parang putangin na to. Wala nang problemang sinulusyonan tong hayop na ito eh. Puro papogi eh. Inaayos na natin. Tinitingnan na natin kung paano yung ngayon mo palang tinitingnan. Tagal-tagal na nagpapasabugan ng dalawa na yan. to do that. And the first batch, in fact, Secretary Kaptak is already on his way to Israel, to Jordan, actually, to Jordan, para ma-coordinate niya both the evacuees from Israel and the evacuees from Iran. Sir, raise to alert level 3 or 4? To? Alert level 3 or 4, mandatory repatriation. No, not Di ba? Alert level 3 and 4. Mandatory repatriation na yan. Anong sabi niya? No. So walang mandatory repatriation. Putangin na nga. Kung walang mandatory repatriation, paano mo mapapalis yung mga Pilipino dyan? Kasi ito problema ng mga Pilipino. Diyan, mamamatay sila sa missile mabilis. Pag uwi na dito, mamamatay sila sa konsumisyon dito kay Bongbong. Unti-unti, parang nauupos na kandila. Dahil, putya, kawawa ka talaga eh pag dito ka umasa kay Bongbong. So wala daw. Walang mandatory repatriation. yet. We generally leave it to each individual. Generally leave it to each individual. So bahala daw sila. Kung gusto nilang umuwi dito, bahala sila. Pero walang mandatory, ibig sabihin. Kasi kung PRRD yan nun, gagawin yan. Hindi, pumilitin nyo, embassy dyan. Pilitin nyo, yung mga ano natin, yung mga kababayan natin magsiuwi na, pilitin nyo. Gawin nyo lahat ng makakaya nyo. Puta siya, hindi. Wala tayong mandatory repatriation dyan. Bahala sila sa buhay nila. Kung gusto nilang umuwi, it's up to them. Kung ayaw nila, bahala sila. Anak ng tinapay, ganyan ang presidente ng Pilipinas. Each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Sir, the expected impact is higher oil prices here. How are we Ayan. Anong sagot niya sa oil price hike? facing for that, sir? Well, again, we are starting already with the assumption that the oil prices will in fact go up, and I cannot see how it will not. Because the Straits of Hormuz will then be blocked if it escalates. The oil cannot come out of its source. Oo, alam namin, putangin na. Kailangan pa ipaliwanag. Pinapaliwanag para kang grade 1 eh. Alam namin, hindi makakalabas. Muna ipaliwanag, sagutin mo na lang yung tanong. So the prices will certainly be affected. So the subsidies. Putangin na, ayuda. Yun na, ang problema natin. Ayuda na naman. Subsidy na naman. O tayo. Diba? Ganyan yan katanga. Lahat ng problema, gusto niya, ayuda. Ang sagot. Ang nang magpinsan na to talaga. Si Romualdez saka to. Pinaglihi talaga sa isdang tanga talaga tong dalawan to. Mano ba naman ngayon hindi pa, di ba? Mano ba naman hindi pa naman na ngayon, hindi pa naman na mahirap kumuha ng langis ngayon, mag-iimbak na tayo ng marami. Oo, marami tayong mga imbak. Nasa batas naman yan, kailangan nag-iimbak tayo eh. O sa ngayon ba, ilan ba yung imbak natin? Tumatagal ba ng 1 linggo, 2 linggo? O ngayon, ipepersahin natin lahat ng mga oil companies dito sa atin na mag-imbak ng langis enough para sa kung sakali man magkaroon ng problema dyan, 6 months, yung presyo ng langis sa atin stable dahil enough yung inimbak natin.
Putang ina, sa kanya hindi. Ang sagot niya, ganun, oo, tataas talaga yan. Kaya nga ito, ang iniisip namin, ayuda. Pag tumaas ang presyo, bigyan lang namin ng ayuda yung mga Pilipino, huwag na sila magreklamo. Oo, so grabe, no? Ganun talaga ang tingin nila sa mga Pilipino. Diyos ko, ayuda. Ayuda na naman, no? Ayuda na nga noon, ayuda ulit ngayon, Diyos ko po.